May magandang plano para sa bawat isa, no? Yun nga po ang ibig sabihin ng pananampalataya, no? It is the assurance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Hindi po mo pa man nararanasan ngayon, pero ang mindset mo nakatingin, nakafocus sa Panginoon, alam mong tagumpay ka na ngayon pa lang. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Ang mindset ng mga Kristiyano ganun eh, no? Papasok pa lang sa pagsubok, tagumpay na. Bakit? Alam mo, sinabi ng Panginoon, sa mundong ito maraming tribulations. Tama? Pero sabi niya, huwag kayong manghina ng loob. Palakasin niyo ang loob niyo na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. So saan tayo ba nakatingin, mga kapatid? No? Hindi tayo nakatingin sa tao or hindi tayo nakatingin sa kung anong estado meron tayo. Nakatingin tayo sa Diyos na buhay. Amen. Kung naniniwala tayo na ang ating Diyos ang siyang mabuting pastol, amen, na siyang poprotekta, siyang mag-guide sa atin, siyang tunay na maglilid sa atin sa katwiran niya, no? Wala tayong ikakatakot. Even though may mga challenges, no? We walk in the valley of shadow of death, no? Hindi tayo matakot. Bakit? Dahil kasama natin ang Panginoon, no? It's only by His grace we overcome. Mga kapatid, sa biyaya lang talaga ng Panginoon. At ang ganda, no? Simula pa lang kanina sa devotion, di ba, nabanggit ni Brother Roger, yung pagtatanim sa Espiritu. Napakaganda po ng mga kapatid na lagi-lagi ang salita ng Diyos mapuspos ang ating puso at kaisipan. Nang sa gayon, patuloy nating malakaran yung plano niya. Amen? Kaya lang naman nagkakaroon ng mga sumpa sa buhay ng tao sapagkat hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Pero dahil ngayon, narito tayo upang saliksikin at pag-aralan salita ng Diyos, kapatid, tagumpay ka na. Amen. Kaya napakahalaga ng ating pag-aaralan about series pa rin ng Curse and Blessing. Ang title na to ay The Perfect Shepherd. Amen. Ang perpektong pastol. No? Walang ibang perpekto kundi ang Panginoon, mga kapatid. Siya ang perpektong pastol. Maaasahan mo siya. Pwede mo siyang pagkatiwalaan sa kahit anumang bagay, sa kahit anumang kahinaan mo. Amen. At gayon ang nangyari kay Haring David. Amen. Kahit hari na siya, alam natin marami rin siyang naging kahinaan. Tama? Yeah. No? Sa kanyang pamilya, marami rin siyang naging pagkukulang at kahinaan. Tama? Yeah. Pero, pinanghawakan niya ang salita ng Lord. Pinanghawakan niya yung prinsipyo na inilagay sa puso niya ng Panginoong Diyos. Kaya, nagtagumpay pa rin siya bandang huli ng kanyang buhay. No? So, despite of circumstances, mga struggles, no? Sino may mga problema dito? Yes. Kasi, totoo naman, habang nabubuhay tayo, nandiyan ang problema eh. Yung mga walang problema, ayun, 6 feet under the ground na. Amen, nandun na yan eh. Wala na dito sa mundo, di ba? Your problem will die when you die. Tama ba, mga kapatid? Pag nawala ka ng sanlibutan. Pero habang nandito tayo sa sanlibutan ito, merong mga pagsubok, merong mga problema tayong kaharapin. Pero ang tanong, no, ang pagkakaiba nga lang, iba-iba ang tingin natin sa problema. Kapatid, ano ang tingin mo sa problema? Ang tingin mo ba sa problema, yan ang magpapabagsak sa'yo? No. O ang tingin mo sa problema ay another opportunity, di ba? Chance to glorify the name of the Lord in my life. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. No, dapat yun ang tingin natin eh. Yung perspective natin, kung ano yung perspective ng Diyos. Kapag humiling tayo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng wisdom. No? Ibibigay sa'yo ng Panginoon ano? Problem solving. Tama? Tuturuan ka niya mag-solve ng isang problem para magkaroon ka ng wisdom. Para magkaroon ka ng karunungan kung paano i-manage ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid. At yun ang naranasan din ni Haring David. Kaya nga ang sabi niya sa Psalm 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want, or I shall lack nothing. Wala akong pagkukulang. Dahil ang Panginoong Diyos ang aking pastol. Pag sinabing pastol, siya ang namumuna sa ating buhay. Dahil ang tupa na walang pastol, grabe, sobrang kawawa, sobrang ligaw. Amen. Literally speaking, di ba? Kapag ang isang tupa nag-iisa, naligaw doon sa kabukiran or doon sa kabundukan, anong mangyayari sa kanya? Delikado. Wala naman siyang pangil eh. Wala naman siyang panlaban sa mga masasamang loob or masasamang hayop. Amen, mga kapatid. Pero, dahil merong pastol na nagbabantay sa mga tupa, hindi sila maano ng kahit anumang klaseng hayop na mababangis.
Amen. Hindi sila mapapahamak, no? Kaya napakahalaga mga kapatid, mapag-aralan natin yung pagpapala ng Diyos na kung saan ang mabuting pastol ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ang Diyos ang perfectong pastol. Amen. Amen. He is the perfect shepherd. He is the perfect host. No? Bilang ating pastol, ang Panginoon ay nagbibigay ng personal na pangangalaga. Amen? Amen. Sabihin natin, personal. Yan. Ang bawat isa sa atin, no? Meron tayong personal relationship sa Lord. Na merong personal na dinidil sa atin ng Panginoon. Personal na nang kumikilos, nangungusap sa atin ng Panginoon. Para mapagtubayan niya tayo at mailagay tayo sa tamang landas. Amen? So, personal na pangangalaga, siya ang ating personal na patnubay, no? Sinasamahan niya tayo, pinoproteksyonan niya tayo, at meron tayong seguridad. Amen? Ang seguridad natin, hindi yung pag-ibig natin sa Diyos, kundi ang pag-ibig niya sa atin. Alam ba natin yan, mahal tayo ng Lord? Amen. Malaya sabihin natin, kung mahal talaga ako ng Panginoon, Pastor, bakit ganito ang nararanasan namin? Amen? So, may mga ganyang tanong, tama po ba? Bakit ako nagkakaroon ng mga ganito mga pagsubok sa buhay kung talaga ang Panginoon ang aking seguridad, Pastor? Bakit nagkakaganito ang aming pamilya? No? You must know the shepherd, kapatid. Yes. Dapat makilala mo ang perfectong pastor. Amen. No? At siya ang magpapahayag sa iyo kung bakit. At naroon yun sa kanyang salita. Yes. No? Hallelujah. Ang tanong doon, kapatid, tayo po ba ay sumusunod sa perfectong pastor? Yes. Hallelujah. Tayo po ba ay nagtitiwala sa kanya? Tayo po ba ay talagang umaasa lamang sa kanya? No? Dahil tayo may mapapahamak, mga kapatid, kung hindi tayo talaga susunod sa kung anong sinasabi ng perfectong pastor. Bilang ating walang hanggang pastol o Panginoon, tinatanggap tayo ng Diyos na magpista. No? Magpista sa kanyang masaganang hapag ng sagana at nag-uumapaw na pagpapala. Amen? Alam natin yun, merong nakahanda sa atin eh. Amen. No? Pero hindi lahat pa ng Kristiyano ay nararanasan yun. Bakit? No, meron pa tayong kailangang papagtagumpayan. Una, papagtagumpayan mo sarili mo. Yes. Diba? Papagtagumpayan mo yung si Satanas, ang kanyang mga gawa sa buhay mo. Yung mga strongholds, yung mga kumakapit na mga tinanim ni Satanas sa pamilya mo, dapat mapalayas yan. Amen, mga kapatid? Meron tayong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong gagawin. Yan. Diba? Nasa atin dyan, may pinapagawa ang Panginoon eh. Andyan yung grasya ng Panginoon, oo. Pero kung hindi tayo kikilos, makakamtan ba natin ang pangako ng Diyos? Hindi. May mga kondisyon po yan, mga kapatid. There are terms and conditions in the promises of God. No? Nang makamtan natin ang kanyang pangako. So, kaya sabi, ang kanyang presensya, ang kanyang protection sa atin, at walang pagkukulang na pag-ibig, ay palilibutan tayo, lulukupan tayo sa buong kawalang hanggan. Amen. Kung siya ang ating tinuturing na great and perfect shepherd. At masasabi natin na tunay na kasama natin ang Diyos. Gusto ba tayong samahan ng Diyos araw-araw? Yes. Ang problema, tayo ang umiiwan sa Diyos. Ouch. Paano natin naiiwan ng Panginoon? May sarili tayong desisyon, may sarili tayong mga kagustuhan. No? Hindi natin alam, naiiwanan na natin ang Panginoon, naliligaw na tayo. Wala na tayo doon sa talagang track, no? Na binibigay sa atin ng Lord. So, kaya pag-aaralan natin kung ano ba yung sinasabi dito sa Psalm 23. Puntahan natin yung verse 5 to 6. Sabi doon, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Amen. Na nakikita pa ng mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? Pinagkaloob na sa atin, mga kapatid, ang banal na Espiritu.
At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, we have a choice, kahit tayo mga Kristiyano na, no? To choose na piliin ang way ng Panginoon o tayo pa rin ang masunod sa ating buhay. Amen? So, napakahalaga na malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. No? So, meron ba tayong malapit na ugnayan sa Lord? Lahat tayo may ugnayan sa Lord. Pero iba yung malapit. Yung close kayo ng Lord. Yung intimacy. Paano tayo magiging close sa Panginoon? Ang sabi kay Haring David, ang titulo ni Haring David, he is a man after God's own heart. Ibig sabihin, maalapit si David sa puso ng Diyos. Bakit ganoon, no? Paano kaya tayo makalapit sa puso ng Panginoon? No? Ibig sabihin, kapag nasusunod natin yung pinapagawa, yung kalooban ng Lord sa ating buhay, nasusunod natin yung ating purpose, no? Lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. Intimate relationship. Ano po ba ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay araw-araw? Una, panalangin at ang salita niya. Amen. Ang maghari sa atin. Amen. Sino nananalangin dito araw-araw? Amen. Alam niyo ba kapag hindi ka nanalangin, it will lead to sin. Kapag prayerlessness, walang panalangin ka sa isang araw, kahit sa isang araw lang, maglilid yun sa kasalanan. Kasi wala na kaagad patnubay dun eh. Pero dahil nanalangin ka, kinikilala mo na siya ang perfectong pastol. At siya ang gagabay sa iyo sa tamang gawin sa buong araw na iyon. Amen. Amen. Pero kung walang panalangin, pag-isip mo pa lang, hindi ka na nagpasalamat, hindi ka humingi ng gabay patnubay sa Lord, it will lead to sin. Magkakaroon ng kasalanan. No? At kapag hindi ka talaga nagiging aktibo sa panalangin, ano ang mangyayari? Yung dati mong pagkatao, mabubuhay. Amen? Kapag natulog ang buhay panalangin mo, magigising yung dati mong pagkatao. Pero kapag gising ka lagi sa presensya ng Lord, gising ang panalangin, malinaw ang pananaw mo, patay, mananatiling patay yung dati mong pagkatao. Yung mga makalaman, yung mga masasamang ugali na dati mo nang binaon sa hukay. Ano ba natin yan, mga kapatid? Akala natin ganun-ganun lang pagka-born again, na nag-altar call, tapos tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, tapos na? Hindi ganun yun, mga kapatid, no? Ang buhay na pagsisisi, buhay na pagsunod sa Panginoon, amen, araw-araw. Kaya nga, ano yung kanta natin kanina? Binabago mo ako araw-araw. Araw-araw yun eh. E paano babaguhin ka ng Panginoon kung una pa lang sa umaga, hindi ka na dumudulog sa Kanya? Amen? Paano mangyayari yun, mga kapatid? We must do something. Yes. Amen? May kailangan tayong gawin. Amen. No? We must have that effort. Pastor, nakakatamad naman yun sa umaga eh. Alam niyo ba yung katamaran, kasalanan? Yes. So kapag yung isang tao, inatake na ng katamaran, it will lead to sin. No? And compromises. And another compromise. So talagang mawawala ka sa tamang direksyon o katwiran ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga nangyari din yun kay Haring David eh. Yes. Nagpakampante siya. Diba? Pa-easy-easy lang siya sa buhay niya. No? Siguro inisip niya, matagal naman na akong naglilingkod sa Lord eh. Sino yung matagal naglilingkod sa Panginoon dito? Kapatid, Amen. huwag tayong magpakampante. Yes. Yes. Hallelujah. Do not let your guard down. Amen. Yes. Hallelujah. No. Huwag mong hayaan ang depensa mo ay ibaba. Diba? Dapat lagi kang handa. Diba? Sabi kanina sa devotion pa lang, dapat lagi tayong handa. Paano ka maghahanda? Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyo Yes. through prayer and your devotion. Glory to God. Hallelujah. Amen, mga kapatid. So si Haring David, meron siyang malapit na ugnayan sa Diyos. Bakit? Araw-araw siyang nananalangin, umaawit siya sa Panginoon. Diba? Simula pagkabata niya, habang nagpapastol siya ng mga tupa. Diba? Umaawit siya eh. Ano yung instrumento ni Haring David? Harp. Meron siyang harp eh. Diba? At lagi nga siyang pinapatawag ni Haring Saulo o Saul. Bakit? Nung nagkasakit si Haring Saul, dahil sa gawa ng diablo o ng demonyo, pinapatawag sino?
si David para umawit at lumalayas yung masamang espiritu. Amen. Napakahalaga ng pagsamba. No? Anyway, ang pagsamba, mga kapatid, hindi lang yun yung pag-awit sa Lord, ha? It's more than that. Ang tunay na pagsamba is a living sacrifice, holy and acceptable. No? Deny yourself. Take up your cross and follow the Lord Jesus Christ. Pastor, napakahirap naman nata niya. Totoo yun. Kaya nga binigay sa iyo ang banal na espiritu eh. Dahil hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang palayasin yung masasamang espiritu sa buhay mo at sa bahay nyo at sa pamilya mo. Kaya nga pinagkaloob sa iyo ang banal na espiritu. No? Kaya nga, we are anointed with oil. Symbolizes the Holy Spirit in the front of our enemies. No? So kaya sinabi, si Haring David, meron talaga siyang malapit na ugnayan sa Diyos. Nagsisimula ito sa tunay na pagkakilala na siya ang perpektong pastol, ang Panginoong Diyos, no? At siya ang pinuno sa lahat ng tupa. Amen. Sino po ang perpektong pastol na siyang pinuno? Ang Panginoong Jesus, no? Na itinatangpo ang personal na pangangalaga. Sino ang nakakaranas ng pangangalaga ng Lord dito? Hallelujah. No? Paano tayo inaalagaan ng Panginoon? No? Pinapaknubayan ka niya. No? Merong conviction, tama? Mga kapatid, kinoconvict tayo ng Panginoon kapag medyo nagkakamali na tayo para hindi na tayo tuloy-tuloy sa pagkakasala. Amen. Pinapangalagaan tayo ng pastor. Alam niyo yung literally speaking, 'di ba, may tungkod yung yung pastor, 'di ba? May pagganan yun, yung staff niya. 'Di ba? Yung rod and staff niya. No, so kapag yung tupa lumilis na ng landas, ginagano niya yun eh. Kinakawit niya yun eh. Amen. Masarap ba sa pakiramdam pag kinawit ka? Dito ka, hindi sa ulo mo Diba? Kasi, totoo naman walang walang kakayahan yung tupa Alam niyo yung tupa, ganun pa ngayong magkahiwalay pa yung tingin yung isa dito, yung isa doon. Wala talagang kaya. Tayo yun di ba kaya tayo tulad sa tupa? Wala talaga tayong kaya. Wala talaga tayong mga mangyayari sa buhay natin maganda kung walang perfectong pastol. Pinakakawawa tayo kapag wala tayong pastol. Mga kapatid, ang pinakawawang tao, hindi yung taong walang pera. Hindi yung pinakakawawa Kasi kung wala kang pera ngayon, pwede ba magkaroon ka ng pera bukas? Pwede. So hindi ka pinakakawawa kung wala kang pera. Ang pinakakawawang tao ay yung walang Diyos sa buhay niya. Yes! Hallelujah! Amen. Kasi kung wala kang pera ngayon, pero may Diyos ka sa buhay mo, andyan ang patnubay niya, bibigyan ka niya ng paraan para magkapera ka. Amen. He makes me lie down in green pasture. Yes. Diba? Dapat makinig ka lang. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. No? Kasi by nature, naturalesa sa atin, because of sin, matitigas talaga ulo natin Sino ayaw umamin? Sino ayaw umamin? No? Papakuluan natin ng 3 oras para lumambot yan. Sa pressure cooker. Matitigas talaga ulo natin Kaya pala, minsan nilalagay tayo sa pressure ng Panginoon para lumambot ka. Kasi tigas mo Kinakawit ka na, ayaw pa rin Hindi pa. Yung lumalaban yung tupa, di ba? So, makulit, di ba? Makulit, matigas ang ulo, ayaw makinig, ganyan, no? Pero, mahal na mahal tayo ng Lord sa kabila ng mga bagay na yun. Minsan, pinapahintulutan niya yung mga pressure na yan, di ba? Para malaman mo na siya lang talagang makakasolve ng problema mo sa buhay. Amen? Kaya, sabi ni Haring David, dun sa bandang huli ng Psalm 23, ang mga imahe ay tumitindi ng may mas higit na lapit habang si David ay tinatanggap sa bahay ng Panginoon. Now, pag sinabing bahay ng Panginoon, it talks about the kingdom of God. Amen?
Kingdom of God. Sino dito yung kabahagi ng Kingdom of God? Sa Kingdom of God ba, wala kang gagawin, nakaganon ka lang? Sa isang kaharian, far, far away, diba? Meron talagang mga function ang bawat isa. Diba? Kapag nakita ng hari, yung mabuting hari ba, hahayaan niya yung constituents niya na walang ginagawa? Hindi. Bibigyan niya ng gagawin yun. Para maging malago siya at para talagang mag-mature siya. Bibigyan ng assignment. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment. Ayan. Ang tanong, nagawa mo na ba yung assignment? Eh sinabi, pray without ceasing, inassign sa bawat isa sa atin eh. No? Eh hindi mo nagagawa yung assignment. Bagsak ka talaga. Tama po ba mga kapatid? So meron pinapagawa ang Lord sa atin. Sa Kingdom of God, meron na sinasabi ang Panginoon na dapat natin gawin. So pinaghanda tayo ng Panginoon ng isang hapag sa harapan ng ating mga kaaway. Pinahiran tayo ng langis sa ating ulo. Umaapaw ang ating baso o tasa. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang kabutihan at awa, ano ang inilalarawan nito? No? Bilang tayo mga tagapaglingkod. Sino mga servants dito ng Lord? Amen. Amen. No? Kaya sinasabi, sa sambahayan ng Panginoon, tayo ay mga tagapaglingkod. Lahat tayo servants dito. Amen. Walang hari dito. May hari ba dito? Si Jesus lang, no? Siguro meron hari ng sablay, hari ka na, diba? Hari ng kapalpakan, no? Di ba naman hari ng yabang? Diba? Marahil sa mundo may mga ganun, no? Pero totoo na sinasabi ng Panginoon, tayong lahat ay tagapaglingkod. Amen? Ang salitang kabutihan, no, na sinasabi doon sa orihinal na wika, ay nangangahulugang yaong kasya-siya o mahalaga o kapaki-pakinabang. Amen? Yun ba ang pangako ng Lord sa atin? John 10:10. Basahin natin sa King James. No? The thief cometh to steal, kill, and destroy. Pero sabi ni Jesus, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Isipin mo, more na abundantly pa. Gano'n kasagana yun? Sobra-sobrang pagpapala yun, mga kapatid. No? Yun ang pangako ng Lord. Pero ulitin ko, mga kapatid, sa mga pangako ng Diyos, meron tayong dapat gawin para makamtan yun. Una, dapat malaman natin, merong Satanas. Hindi yung katabi mo, ha? Merong Satanas. Sabi ng Panginoon, yung Satanas na yun, magnanakaw. No? Siya ay magnanakaw, siya pumapatay at nagwawasak. No? Una yan, ginagawa niya yan sa pamilya eh. The first unit of society is family. Tama? Sa ating community. Family talaga. No? Kaya, ganda ng testimony, no? Ni Brother Emmanuel. Talagang kailangan may mag-stand up. Amen? Stand up. Stand your ground. Firm foundation. None other than the Lord Jesus Christ. Kung nakatuntong ka sa firm foundation, mga kapatid, kahit anong bagyo, hampas ng malaking alon, mananatili kang nakatayo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. No? By faith yun, mga kapatid. No? Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Merong laban. Diba? May mga mababangis na lobo. May mga mababangis na hayop na kapaligid sa mga tupa. No? Pero ang Panginoon ang ating mabuting pastol, siya ang ginagawa natin talagang perfectong pastol sa buhay natin. Sabi niya, I am come. Naparito ako. Diba? Nandito ako, anak. At bibigyan kita ng buhay. No? Anong buhay yon? More abundantly. Buhay na masagana at kasya-siya. Ibig sabihin, talagang kapaki-pakinabang. Sabihin natin, kapaki-pakinabang.
Ang tupa ba, marami siyang pakinabang sa pastol? Tama. Madami, di ba? Ano ba ang gamit ng tupa? Yung ano niya pa lang, yung balahibo niya pa lang Madami nang gamit yun Pang-damit, di ba? Pang-kumot, pang-jacket, para sa taglamig. Di ba? Meron pang gatas yun. Ng tupa. No? So yung nakatikim na ng gatas ng tupa. Wala kasi dito sa Pilipinas masyadong tupa Ang meron dito, kalabaw. Kambing pala. Yan. So, masarap daw yun. Pero hindi pa ako nakatikim nun, no? Yung gatas ng kambing or ng kung anong hayop, di ba? So, di ba maraming pinagagamitan dun sa tupa na kaya talagang inaalagaan yun. Alam niyo ba kapag makapal na yung balahibo ng tupa, hirap na yan maglakad. Hirap na yan makakita. No, kasi natatakpan na ng kanyang mata, tapos hirap na siya. Mabigat na Anong ginagawa ng pastol? Ginugupit. Nakakita ko niyan sa internet ni-razor. No? Tapos umiiyak yung umiiyak yung tupa, nakakaawa. Pero kailangan gawin para gumaan yung lakad niya. Alam mo natin sa buhay natin, gano'n mga kapatid. No? So, sa atin, kapag makapal na yung balahibo, ginugupitan tayo ng Panginoon. Masaya ba kapag tinutuwid ng Lord? Kapag dinidisiplina? Walang natutuwang nadidisiplina. Kapag na-disciplinary action ka, nakakatuwa ba yun? Hindi nakakatuwa yun. Pero may pakinabang. Matututo ka. Diba? Magmamature ka. Diba? Sabi nga, dinidisiplina ng Diyos ang tinutuloy niyang mga anak. So, sino nakatanggap na ng disiplina dito? Praise the Lord. Sino nakakatanggap ngayon ng disiplina? Praise the Lord. Nagpapakita yun na anak ka ng Lord. Pero kung matigas ng ulo mo, ayoko magpadisiplina. Unti-unti nang lumalabas yung sungay mo, tapos sabi mo, kambing ka pala, hindi ka totoong tupa. Bakit totoo ba yun sa Bible? Totoo yun May nagpapanggap na tupa siya, pero kambing naman talaga. Ang totoong tupa, nagpapadisiplina. Nagpapakorek yan sa Panginoon. Pero, kung hindi ka totoong tupa, lalabas at lalabas yung sungay mo. Amen. Kambing ka pala. Diba? Natawa tuloy siya. Amen. Totoo naman yun Inilarawan sa Biblia, di ba? Yung kambing at tupa. At sa huling panahon nga, magkakaroon ng separation of the lamb, di ba? At yung mga talagang goat o mga kambing. Amen. Tingnan mo ang katabi mo. Tupa ba yan ng Lord? Amen. No? Parang sabi ng isang pastor, may sungay ito. Tago mo yung sungay mo. Tago mo yung sungay mo. Lumalabas. Parang gano'n yung sinabi, hindi. No? Kaya yung baguhin ng Lord. No? So kung ngayon, kahit kambing ka ngayon, kaya ka bang gawing tupa ng Lord? Amen. Yes. Nothing is impossible with God. Amen. So kaya napakahalaga ng ating pagkakilala talaga, pagtanggap sa perpektong pastol. No, at ang totoong tupa, kilala niya yung boses ng perpektong pastol. Kilala siya ng pastol, sipin mo sa dami ng tupa, no? Bawat isa kilala niya yung pangalan. Di ba? Bawat isa kilala niya kung sino yon. Kilala ng pastol lahat Isipin mo personal, di ba? Personal na relationship. Personal na meron ka pagkakilala sa iyo ang Lord dahil ikaw ay tupa niya, dahil ikaw ay anak niya. Amen, mga kapatid. So, ang tunay na tupa ng Lord ay naririnig niya ang boses ng totoong pastor. Amen. Nakikinig yan. No? Nakita ko nga sa internet, sumipol lang yung pastor. Nandun sa ibang bansa, maraming tupa. Sumipol lang, sabi, tapos lahat na buong herd, parang pakinang sipol ko ulit. Tapos yung lahat na ng mga tupa, talagang sunurat na lapitan na Diba? Ganun pala kalakas yung pandinig ng tupa na yon. Yes. Amen. Marami tayo nag-discover about the ship Diba? Ang dami pala niyang mga bagay, no? Malakas yung pandinig pala niya. Kahit yung mata niya, medyo malabo, no? Pero malakas yung pandinig niya. Ayan. So,
Ang sinabi sa salita no, na ginamit ang pag-ibig ng Diyos na nag-uugnay sa katapatan ng kanyang tipan. Sabihin natin, covenant. Covenant. Yan. Ang pag-ibig ba ng Diyos talagang tapat? Yes. Merong covenant eh. No? Pinatunayan niya yun. Pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak eh. Kumbaga, pinirmahan ng dugo Yes. ng Panginoong Kristo. He is the author of our faith. Amen? So, talagang totoo na may ugnayan tayo sa Panginoon. Pinakita niya ang kanyang katapatan at meron tayong timpanan o covenant. Ang relationship mo ba sa Panginoon transactional lang? Ano yung transactional? Halimbawa, yung magtataho. Diba? Kakilala mo yung magtataho eh. Meron kayong ugnayan. Kakilala mo siya. Yun ay transactional lang. Bakit? Everyday, dinadagdagan niya yung arniba at saka sago yung taho mo. Diba? Transactional relationship lang ang tawag doon. Hindi talaga yung intimate o covenant. Pero sa Panginoon, ganun ba tayo sa Panginoon? Ganun ba ang relasyon mo lang sa Panginoon? Kapag may blessing, praise the Lord. Kapag walang blessing, erase the Lord. Ganun ka ba sa Panginoon? O kahit anong mangyari, maglilingkod ka dahil alam mo talagang tupa ka ng Diyos at ikaw ay iniligtas niya. Kahit anong mangyari. May sakit o wala, di ba? Praise the Lord. Amen. May pera ngayon o wala, praise the Lord because you know He's the provider. He's the perfect shepherd. Ngayon, ano ang ugnayan mo sa Lord? Sige nga, transactional lang ba yan? O talagang meron kayong timpanan? Kumbaga sa mag-asawa, ikinasal, may timpanan, may covenant. No? O ang relasyon mo ba sa Panginoon ay contractual? Every 6 months nagpapasaway ka, tapos after 1 month babalik ka na naman, tapos every 6 months na naman i-renew mo yung contract. No. Contractual ba ang relasyon mo sa Diyos? Transactional ba ang relasyon mo sa Diyos? O meron ka talagang covenant? Commitment. Yes. Amen? Na whatever happens in your life, you will be still and know that He is God. Amen? Yun talaga covenant yun. Kasi alam mo, buhay na to hindi to sa'yo. Ang buhay na to talagang sa Kanya. Sabi ni Apostle Paul, para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Sabi ni Apostle Paul, bakit? Talagang meron siyang personal na covenant na tipanan. Personal yun ha. Yun ang talagang matibay mga kapatid. No? Kaya, sabi ni David, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin. Isipin mo, goodness and mercy shall follow you. Amen? All the days of your life. Susunod yan sa'yo. Maraming tao, habol ng habol sa blessing eh. Diba? Pero tayo, sino yung inuuna natin? Sino talaga yung sinisip natin? Ang Lord. The blessor, not the blessing. Bakit? Alam natin He's the source. No? He's the source of our resources. Amen mga kapatid? Siya ang may nakakaalam, higit na nakakaalam kung ano ang kailangan natin. Kaya nga, I shall not want. He will provide all your needs, not your greeds. Iba yung wants, iba yung needs. Amen ba mga kapatid? Yes. Iba yung wants, iba yung needs. Kapatid, alam mo ba talaga kung anong kailangan mo? No? O alam mo lang kung ano ang gusto mo? Gusto ko na pastor ng ganitong trabaho. Gusto ko ganito. No? Madali pera kasi dito, pastor Online casino. Online sabong. Gusto ko madali ang yumaman. Online bingo. Tataya ako sa loto araw-araw hanggang sa tumama ako. Ano nangyari? Tumama, no? Tumama sa pader. Yun kasi ang gusto mo. That is your wants. Pero yun ba ang needs mo? Ano ba talaga ang needs mo? Meron kang spiritual needs. Meron kang physical needs. Meron kang mental needs, emotional needs. Needs, mga kapatid, pangangailangan, hindi kagustuhan lang.
Anong binibigay ng perfectong pastor? Yung kagustuhan mo? O yung kailangan mo? Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Diba? Unang kailangan mo, ano? Pag-ibig ng Diyos. Mapagharian ka ng Diyos. Presensya ng Diyos. Yan ang kailangan natin. Amen? So, narito tayo upang pasalamatan siya. Bakit? Dahil sa katapatan niya, dahil sa pag-ibig niya. Pagpalain ang ngalan niya. Amen? So, yun ang perfectong pastor, ibinibigay niya yung ating pangangailangan, hindi yung ating kagustuhan. Ngayon, magiging matigas ang ulo mo dahil marami kang gusto. No? Katulad sa mga kabataan. Ay, Lord, kasi crush ko siya eh. Gusto ko siya eh. Magpapakasal na kami. Now na. Eh, hindi naman yun yung kailangan mo. Sabi ng Lord, hindi mo yan kailangan ngayon. Dahil nasa season ka pa lang ng pag-aaral mo eh. Anong kailangan mo kung nasa stage ka o season ka ng pag-aaral mo, mga kabataan? Mag-aaral. Pagbutihan mo para sa glory ng Lord. Amen? Pero kung naisip mo ay mag-asawa na habang ikaw ay nag-aaral, kailangan mo ba yun? Hindi mo kailangan yan sa panahon ngayon. Diba? In His perfect time. Pagkakaloob niya yun. Pero dahil nang pumilit ka, dahil talagang ang ganda niya, ang gwapo niya, di ba? Parang napapanood mo sa mga telebisyon, yung itsura niya. Yun ba yun, mga kapatid? Yun ba ang kailangan mo? Eh, pastor, mapera naman siya eh. Meron siyang 3 M. Ano yung 3 M? May Mercedes, pastor. Diba? Meron pa siyang mansion. Meron pa siyang money. Amen? So, yun ba ang kailangan mo ngayon, mga kapatid? So, ang mabuting pastor, anong mga binibigay niya sa atin? Pangangailangan. Hindi kagustuhan. Amen? So kung ang kagustuhan natin ang masusunod, anong mangyayari? Ano yung series natin ngayon? Curse and Blessing. So kung ang kagustuhan natin ang susundin natin, kagustuhan ng tao, anong mangyayari? Curse. Tama? Si Adan at si Eva. Sino ang kakilala kay Adan at kay Eva? Ay, kilala niyo ha? Friends sa Facebook? Hindi, kilala mo sa Bible. Tama? Si Adan at si Eva, anong ginawa nila? Kagustuhan. Lahat ng pangangailangan ibinigay eh. Amen. Yes. Sa creation, sa Genesis, kung nabasa nyo, di ba? Ibinigay ng Lord lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga, pang ilang araw nilikha ang tao? Ay, bagsak. Bagsak. Ulit. Okay. Sige. Corrected by. Sige, consider natin yan ha. Ulitin ko, tanong. Pang ilang araw nilikha ang tao? Ano sabi sa Bible? Parang yung isa namogyan ng anim ba? Anim. Pero kanina sagot niya, 7. Pito. Pang-anim. Tama? Bakit pang-anim? Bakit hindi una? Siguro kung una nilikha yung tao, no? Tapos nasa wala pang oxygen, patay na. Matalino ang Lord eh. Pinakamatalino sa lahat. Anong ginawa ng Panginoon? Nilikha niya muna yung pangangailangan bago likhain yung gagamit yung tao may kailangan. Yun ang perfectong pastor. No? Pero anong nangyari? Alam natin yung storya. Lahat ng kailangan nandun na, tama? Si Adan nga, siya nang una nang mag-iisa eh. Di ba? Anong sabi ng Lord? Hindi nararapat na mag-isa yung tao. Di ba? Kasi siguro, kahit mag-usap sila ng unggoy, hindi sila match. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tao yan. Tao yan, ha?
Adan at Eva pinag-uusapan natin, ha? Kasi siyempre nakita ng Lord, hindi mabuti sa tao ang mag-isa. Kasi halimbawa, makati yung likod niya, no? Alam mo, pakamot siya sa layon. Diba? Hindi masakit yun. Butas yung likod niya. Tama? So, alam ng Lord yung pangangailangan. No? Ginigising lang natin yung isip nyo kasi baka natutulog na kayo. Ha? So, common sense. Minsan kasi, common sense nowadays is not common. It's not so common. May sentido common ka, pero hindi mo ginagamit. Tama? Kaya ano nangyayari sa buhay ng tao? Walang sense. No. It will all make sense when the great shepherd is your Lord and Savior. None other than the Lord Jesus Christ. Magkakasense lang ang buhay, no, kung ang Panginoon talaga ang unang sa buhay mo. Ang pastor ng buhay mo. Bakit? Kahit anong pagsubok, kahit pa nasa banig ka ng karamdaman, meron kang peace. Meron kang joy. Si Apostle Paul nga matindi yung sakit niya, pinalangin niya 3 beses. Ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient. So huwag mong questionin ang karunungan ng Diyos. Amen? Sabi nga ng Panginoon, sino bang may gawa ng lumikha? Sino ba lumikha ng lahat? Hindi ba siya? So siya ang higit na nakakaalam kung ano ang kailangan mo. Amen? Sino nakakaalam dito ng kailangan niya? Anong kailangan mo sa araw na to? Ba't ka lang dito? Anong kailangan natin sa araw na to? Salita ng Diyos. Hindi ko salita ito, Kasi kung salita ko lang ito, no, hindi natin to kailangan, hindi salita ng tao. Amen? So kaya sabi, binigay. Di ba, balik tayo sa Genesis, ibinigay ang lahat bago likhain ang tao. Amen? At tayo nga yung obra maestra or masterpiece ng Panginoon. Dahil hinulma niya tayo ng sa sarili niyang kamay. Amen? Kasi yung ibang mga nilikha sa pamagitan ng salita. Pero ang tao, kumuha siya ng alabo, hiningahan ng buhay at naging buhay na kaluluwa. So sobrang special ka sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, special ka sa Panginoon. Amen. Pero yung special na yan, no, kung hindi natin susundin ang kalooban ng Panginoon, ano mangyayari? Masisira. So, yun na nga ang nangyayari sa tao. Nasira. Ang Diyos ba ay mabuti? Naniniwala ka? Amen. Kung ang Diyos ay mabuti, Pastor, bakit nagkakaganito buhay ko? Bakit nagkakaganito ang Pilipinas? Bakit nagkakaganito ang pamilya natin? Basahin mo ang Biblia kung bakit. Bakit nangyari yun, kapatid? Dahil puro kagustuhan natin ang sinusunod natin. Hindi ang perfectong pastor. Amen? Yun ang kagustuhan natin. Wants. I want that. I want that. Diba? Nag-sale sa Shopee. I want that. Diba? Kasi August 8. Tapos 8.8. Diba? Nag-sale na naman. Ikaw ngayon, hindi mo naman kailangan, sige, bili ka. Tapos, ano mangyayari? Kakaroon ka ngayon ng utang, no? Tapos, yung utang mo, may interest yun. Tama? Bakit ko sinasabi ito? Nangyari sa akin No, may interest yun. Ngayon, yung sahod mo para sa pangangailangan. Pero bumili ka ng gusto mo na hindi naman nasa oras. No, hindi kailangan. Ano mangyayari ngayon sa sahod mo? Mawawala sa di ba? Sa pangangailangan. Ngayon, babawas ka doon sa pangangailangan para mabayaran yung inutang mo na gusto mo kasi. Ano mangyayari sa susunod? Patong-patong na interes. Hanggang sa hindi mo na makaya at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Tama ba? Yan ang nangyayari sa tao Meron ka kasing ginawa, meron kang itinanim na hindi ayon sa pangangailangan mo at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, ayan ang aanihin mo. Tapos kung questionin mo ang Panginoon, Lord, bakit ganito?
Nakita natin mga kapatid. Amen. Pero kung siya ang ginawa mo talagang pastol, meron kang covenant, meron kang commitment sa Kanya, maayos ba yung lakad mo? Yes, maayos yun. So kahit nagkabaon-baon ka, kahit nagkawindang-windang yung buhay mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Siya pa rin ang mag-aayos nun. Pero una, anong gagawin niya? Tuturuan ka niya, didisiplinahin ka niya. Yes. Para malaman mo talaga kung ano ang kailangan mo. Amen? So, ang mabuting pastol, pinagpakaloob niya ang pangangailangan mo. Basahin nga natin sa Exodus chapter 34 to verse 6. Sabi doon, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako ay nananatiling tapat. Kahit tayo ay hindi nagiging tapat sa Lord, nananatili siyang tapat. No? Paano siya nananatiling tapat? Sabi nga, pinapaulanan niya, pinapaarawan niya, masama man o mabuti. Amen? Hindi yung mga mabubuting tao lang yung may ulan, di ba? Isipin mo, di ba, yung ilang bahay lang yung inuulan. So magkakaalaman na, ay, masamang tao yung nandun kasi hindi umuulan, hindi umaaraw. Pero dahil mahabagin at tapat ang Lord, pinapaulan niya kahit masama at mabuti. Hindi niya pinapabayaan. Pero ano pa rin ginagawa ng mga tao? Gaya ng bayan Israel noong unang panahon, kagustuhan pa rin nila ang nasusunod. Amen? So, ngayon kapatid, isipin mo, ano ba ang mga kagustuhan mo sa buhay at ano ba yung mga pangangailangan mo sa buhay? Sigurado ako magkaiba yan. Iba yung gusto, iba yung kailangan. Tama? Pag inunan mo yung wants, ano mangyayari? You will lack everything. Pero kung si Jesus ang shepherd mo, you lack nothing. Amen? Mga kapatid, yun po ang sinasabi sa atin eh. Pagkagustuhan mo, you will lack everything. Magkukulang at magkukulang ka. No? Pero kung si Jesus ang susundin mo, you shall lack nothing. Siya ang Diyos na sinabi ng Israel, 1 Chronica 16:34. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yan po yung inawit ng Israel. At Psalm 23 verse 5, sabi niya, pinaghanda mo ako ng salo-salo o ng pista na nakikita nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Bilang mga mananampalataya, sino mga mananampalataya dito? Amen. Amen. So, bilang tayo mga mananampalataya o mga Kristiyano, maaari natin pagkatiwalaan talaga ang Panginoon sa araw-araw. Amen. Siya ang ating aasahan araw-araw dahil nag-uumapaw ang kanyang pagpapala. No? Sinasabi, ano ba yung pagpapala, mga kapatid? Yung pangangailangan. Amen? Pangangailangan na ipinagkakaloob ng mabuting pastol. Psalm 27 verse 13. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Amen. Sino dito nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Mamaya, pag natulog ka, gising ka pa kaya bukas? Diba? Hindi natin alam eh. So, ang Lord ang nakakaalam. Pero ang pangako niya, masasaksihan mo ang kabutihan ng Diyos bago ka mawala sa mundong ito. Sino na nakasaksi ng kabutihan ng Diyos dito? Yes. Amen. Amen. So yun, nasaksihan natin. At yun nga, anytime, di ba? Anytime soon. Are you ready? Di ba? Sa pagbabalik ng Panginoon or sa hangganan mo, kapatid. No? Minsan sabihin natin sa Panginoon, Lord, wag muna ngayon. Di ba kapag meron tayong matinding karamdaman, Lord, wag muna ngayon kasi meron pa akong mga anak, meron pa akong, di ba? May mga ganun eh. Pero anong dapat ipanalangin natin? Yun.
Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Kung kukunin mo na ako, itong 2024 or 2025 or 2034, let your will be done. Yun ang panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon. Dahil nagpapakita yun ng pagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen. Bilang tayo mga mananampalataya, yun ang dapat nating gawin sa araw-araw. Let His will be done. Awit 31 verse 19. Sabi doon, kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa mga sa iyo'y gumagalang. Pag sinabing ginagalang mo ang Diyos, hindi mo siya binabastos. Ano ibig sabihin nun? Diba? Sinusunod mo. Sabi nga, if you love me, you will obey my commandments. Sabi ng Panginoon, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Ang ganda, mga kapatid, no? Matatag ang pag-iingat. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapahamak. Dahil may nag-iingat sa iyo eh. Amen. No? Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Sino lubos na nagtitiwala sa Lord dito? Sa gitna ng problema mo, kaya mo bang pagtiwalaan ng Lord? Kaya mo bang sabihin, mabuti ang Diyos? No? Sa gitna ng tambak na utang, kaya mo bang sabihin niya? Lord, mabuti ka sa buhay ko. Sa gitna ng sakit at karamdaman, kaya mo bang sabihin yun? Nang kahit anong tindi ng problema, kaya mo bang sabihin, Lord, mabuti ka sa buhay ko. Tapat ka magpakailanman sa buhay ko. Always declare the goodness of God. Always declare the faithfulness of God. No? At mararanasan natin talaga, kapatid, yung lubos na pag-iingat niya dahil siya ang perpektong pastor. 69 verse 16. Yahweh, sa buti mo at pag-ibig sa akin, sabi ni David, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay linapin. Sino ang lumilingap sa atin? Ang Panginoon. Kung patuloy tayong mananahan sa bahay ng Panginoon, tayo ay nasa ilalim ng kanyang patuloy na proteksyon. Amen? Kaya sabi, Awit 27, verse 4, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Sabi ni David, iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo ng niyang habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan. At doon humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Sa ibabaw ng batong malaki. Talagang solid ng pundasyon, mga kapatid. Amen. At hindi basta-basta matatangay ng anong klaseng bagyo o alon. Amen? Ano yung kondisyon na nakita natin dito? Sige nga. May kondisyon ba kayong nakita? Yes. Nasaan kaya yun, no? Yung kondisyon. Ayan. Yung talagang may ugnayan sa Panginoon. Kasi makakahiling pa tayo sa Panginoon kung wala tayong ugnayan sa Kanya. No? Dapat makilala mo muna siya at i-acknowledge mo siya bilang mabuting pastol, perpektong pastol. Psalm 52 verse 8, sabi ni Haring David, kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. 61 verse 4. Sa inyo pong tolda, ako ay payagan na doon tumira habang buhay. Sa ilalim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako nang gayoy maligtas. Amen? So kapag ikaw pala ay nasa presensya lagi ng Panginoon, anong kondisyon? Presensya ng Lord sa bahay ng Ama. Diba? Ibig sabihin sa kanyang kaharian, kapag kabilang ka doon, if you are in Christ, you belong to His kingdom. Tama? You belong to His family. At ano ang kanyang pangako? Sa ilalim ng kanyang bagwis na malakas, iingatan ka niya.
nang sa gayoy tayo'y maligtas. Walang kapahamakan pagdating sa Panginoon. Amen. Glory to God. Ang nagpapahamak lang naman talaga sa atin, kadalasan sarili natin. Yes. Dahil kagustuhan, hindi pangangailangan. Yes. Amen. Psalm 63 verse 2 to 4. Hayaan mong sa santuaryo, ikay aking mapagmasdan. At ang ligas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen? Habang ako'y nabubuhay. Paano mabuhay ang isang Kristiyano? Buhay pa sa salamat. Amen. Glory to God. Hallelujah. May gratitude heart, may grateful heart. Yes. No, may paggalang sa Diyos. 'Di ba? At merong talagang paglilingkod na totoo sa Panginoon. Ang Diyos ang perpektong pastol. Amen. Bilang ating pastol, ang Panginoon ang nagbibigay ng personal na ating pangangailangan. Sinong nakakaalam ng pangangailangan natin? Ang Lord. Siya ang patnubay, siya ang ating nagbibigay seguridad at proteksyon, no? Hindi yung mga connection mo, hindi kung sino yung kilala mo, hindi kung sinong tao ka nagtitiwala. Diba? Ang talagang seguridad mo ay ang Diyos. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. So ganun yan mga kapatid. Siya ang perpektong pastol. Hindi ka umaasa sa kung anong mga bagay sa sanlibutan, kundi sa Diyos lamang. At bilang ating walang hanggang Panginoon, tinatanggap tayo ng Diyos na tayo'y makisalo sa pistahan na inihanda niya sa atin. Isipin mo, mayroong karapatan doon sa salo-salo sa kanyang kaharian. Gano'ng kaganda yun, mga kapatid, no? Sobrang ganda ng pinicture dito ni Haring David, no? At sabi niya, tayo ay mananatili sa kanyang tahanan magpakailanman. Amen. So, ang tanong kapatid, na niniwala ka ba kapag namatay ka, sa Diyos ang uwi mo? Paano mo, paano ka nakakasigurado? Paano ka nakakasigurado? Dahil mayroong pangakong sinabi. Yung mga nagtitiwalang lubos sa Kanya, siya ay Kanyang ililigtas, Kanyang iingatan. Amen? Yun po yun. When you die, are you sure you'll go to heaven? Parang nagdududa yung iba, no? Yes. Yes. Sabi niya, di ako sure kasi, pastor, may mga kasalanan na akong ginawa eh. Diba? Nandoon ba nakabase yun, mga kapatid? O nakabase yun kung meron kang ugnayan sa Kanya? Personal. Amen. Kung meron kang personal na ugnayan sa Panginoon, 101% sure. Whatever happens in your life, you go to His kingdom. And you are in His kingdom, actually. Kasi ang kaharian ng Diyos ay narito na at parating pa. Anong kaharian ng Diyos dito sa lupa? Yung church. Amen? At yung darating, yung new heaven and earth, na kung saan naghahari ang kapayapaan at katuwiran niya. Amen? Kaya sabi, tinatanggap tayo ng Diyos. Sino tinatanggap ng Diyos dito? Lahat. Pero ang tanong, tinatanggap mo ba siya? Paano tayo tinatanggap ng Lord? Nagsakripisyo nga ang Panginoon sa krus eh. Yes. Hinako niya lahat ng kasalanan, tinanggap niya lahat ng makasalanan. Yes. Ang tanong, tinatanggap mo ba siya? Yun ang tanong dun eh. Diba? So, kaya napakahalaga sa atin, makilala talaga siya. Yun yung eternal life eh, no? So, kaya, ang tanong mga kapatid, do you really believe you have a personal relationship with the Lord? Do you really know the Lord? Yun ang tanong ngayon eh. Kung hindi ka pa sigurado, do you want to know the Lord? No? Sino dito gusto pang makilala ang Panginoon? Sa kanyang buhay? Ay, pastor, busy ako. No? Baka sabihin natin, busy tayo, no?
Kapatid, it's never too late. Hindi aksidente na nandito tayo. God wants to reveal Himself. Amen? Himself. So, ayan. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay may ugnayan. Sabihin natin, personal relationship. Ulitin ko, hindi transactional, hindi contractual, kundi personal na relasyon sa Panginoon. Intimacy with the Lord. Sabi doon, tayo ay mananatili sa kanyang tahanan magpakailanman. Our citizenship is in heaven. Amen. This is not our home, mga kapatid. This is not our home. Hindi tayo talaga taga dito. Sino naniniwala doon? Amen. Diba? This is not our home. Sabi nga, Colossians chapter 3 verse 1, ituon nyo ang iyong mga paningin, ang iyong mga puso sa langit at hindi dito sa lupa. Yes. Bakit ituon natin sa langit? Sapagkat naroon nakaupo ang ating hari sa kanan ng Diyos Ama. Yes. At kapag doon nakatuon ang ating puso, mga kapatid, personal na ugnayan sa Panginoon, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating desisyon, lahat ng mga bagay na ating iisipin ay para sa kanyang kalwalhatian. Amen. Hindi kagustuhan, kundi para sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah. Pinoprotektahan tayo ng Lord sa anumang masama. Wala siyang pagkukulang. Siya ay tapat magpakailanman. Lulukuban niya tayo ng walang hanggang kapangyarihan niya. No? At sa masasabi natin sa ating buhay, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives. Because He is the perfect shepherd. Amen. Glory to God. Totoo yan, mga kapatid. Awa at kabutihan ng Diyos ang sumusunod sa iyo sa araw-araw ng iyong buhay kung talagang meron kang personal na ugnayan sa perfectong pastor. And now, kung wala ka pang ganong personal na relationship sa Kanya, I invite you in prayer right now. Maaari tayong tumayo, maaari tayong nariyan ka, nakaupo, narinig mo ang boses na ito. No? And God wants to reveal Himself to you. Nais ng Lord ipahayag sa iyo ang kanyang sarili. Amen. At kung ikaw ay naniniwala, sumasampalataya na hindi aksidente na narinig mo tong salitang ito, maaari kang sumunod sa panalangin ito. Hallelujah. Praise the Lord God. Our Father God in heaven, we give you praise. We give you honor, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa akin. Kahit hindi ako kaibig-ibig, kahit, Lord, sa kabila ng aking mga pagkakasala sa iyo, namatay ka doon sa krus para sa akin at ika'y muling nabuhay mula sa kamatayan para ipakita sa amin, Panginoon, na totoo ang iyong salita, ang iyong pangako sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang perfectong pastor. Kaya naman, kapatid, kung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, sabihin mo sa Lord, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang hari, bilang tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at mga bagay na kagustuhan, mga bagay na desisyon ko na hindi ayon sa kalooban mo. Panginoon, manguna ka at maghari sa buhay ko. At ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na maging pastol ng aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo. Hallelujah. Father God, nakikita mo ang bawat isa narito. Nakikita mo ang puso ng bawat isang narito, Lord God. Kilala mo ang bawat isang narito, Lord God. Lord, I commit to you these people of you, Lord God, na nandito ngayon sa umagang ito. Lord, tinataas ko sa iyo ang bawat
isa sa kanila, ang bawat isang narito, Lord God. Ikaw ang lubos na nakakilala sa bawat isang narito, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Lord, let your will be done sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. We believe and we receive, Panginoon. Continuously, your grace is sufficient. We believe, Panginoon, that we will overcome, that we are more than conquerors, that we have life more abundantly. We believe and we receive, Panginoon, that we are free, free to worship you, free to serve you, free to give you honor. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat. And we break the curse in Jesus' name. We break the curse. We cast out every demonic spirit in Jesus' name. And we declare the Holy Spirit is the Spirit that will reign sa buhay namin. Truly, Lord, greater is He. You are great, Panginoon, na siyang nananahan sa amin. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Every knee shall bow, every tongue shall confess that you, Jesus, you are God. You are Lord of Lords. You are the perfect shepherd. Salamat po, Ama. Kaya mga kapatid, right now the Lord is speaking to you. He is asking you na ipagkatiwala mo ang kanyang buhay, ang iyong buhay sa Kanya. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, we commit to you our lives. We submit to you. Not our will, but your will be done. Maraming salamat po, Ama. We give you all praise, honor, and glory in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen.